my beloved Boss Mike Cervera. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa amandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Eto na nga, nakasok, mainis na kayo. Ang mga Pilipino ay hindi duwag, No! pero hindi tayo handang mamatay sa isang digmaang hindi natin dapat pasukin. Ulitin natin, hindi tayo mga duwag, pero hindi tayo dapat mamatay sa isang digmaang hindi dapat pasukin ng bansa. Isang digmaan na hindi para sa interes ng Pilipinas, isang digmaan ng kabaliwan, isang digmaan na sinusulsulan ng mga ambisyon politikal at hindi para sa kabutihan ng bansa, sapagkat pwede namang pag-usapan ang problema sa South China Sea. Hindi dapat digmaan ang ating landas. Kaya tayo nandito sa Marcos Alis dyan na pagtitipon na ito. Narinig nyo? Narinig nyo? Eto, si Bato. Oo, si Bato. Ay, si ano para? Morales, si Morales. Tama ba? Si Bato o si Morales? Si Bato, si Morales. Hindi, si Celes, Boss Mike. Celes ba yan? Kilala ba yan? Oo, kilala yan, Boss Mike. Oo, kilala yan. Isa rin bitter yan. Himayin natin. Lang yan to, mga to eh. Ang galing gumawa ng propaganda eh. Palibasa, utak ano to eh. Utak komunista. May vlog. Oo, eto na. Himayin natin tong utak komunista. Pasok. Ang mga Pilipino ay hindi duwag, Totoo! Hindi duwag! Oh, naniniwala kami doon, hindi kami duwag. Oh. pero hindi tayo handang mamatay sa isang digmaang hindi natin dapat pasukin. Bakit sino ba gustong pumasok sa digmaan? Di ba? Oh. Sino ba may gustong pumasok sa digmaan, mga boss? Kayo ba gusto nyo na pumasok sa digmaan? Kita niyo yung propaganda nila? Pinapalabas na, Danny M. Reyes, Maribig Lumboy, na ang ating gobyernong ito ay gustong pumasok sa isang digmaan. Nanimisan sa isip ni Pangulong Bongbong Marcos, abay never. Nimisan, pumasok sa isipan niya yan. Diba? Bakit parang maiingay ngayon ng mga kalbo? Si Nino lang ang tahimik ngayon. Oo. Sinasabi na ito eh. Joan Cayabyab. Ulitin natin, hindi tayo mga duwag, pero hindi tayo dapat mamatay sa isang digmaang hindi dapat pasukin ng bansa. Isang digmaan na hindi para sa interes ng Pilipinas, isang digmaan ng kabaliwan. Eh, sino ba may gusto niyan? Wala yan itong mga propaganda na itong mga Duterte, no? Oo, itong kampon ni Duterte. Abay, malupit. Malupit ang mga propaganda. Oo. DJ, ano yan? Orl. Oo, reporter, naging rallyista. Di ho, utak komunista. Utak komunista yan eh. Pero mo yun. Diba? Alam naman natin na hindi naman natin kaya. Alam naman natin na hindi tayo handa makidigma. Wala namang ibang gusto't ginagawa ang Pangulong Bongbong Marcos at administrasyon na ito, kundi ipaglaban lang sa tama yung ating mga teritoryo. Never niyang sinabi na tayo ay handang makidigma. Di ba, Abraham George? Sinabi ba ni Pangulong Bongbong Marcos, pag hindi kayo umalis dyan, didigmain namin kayo. Wala namang ganun eh. Propaganda para takutin ang taong bayan na magkakagulo. Hanggat nandiyan si Pangulong Bongbong Marcos, magkakaroon, may banta ng digmaan
China versus Pilipinas. Di ba? Ang galing ng kanilang propaganda. Laging gano'n naman dapat. Kailangan may pananakot. Pag natakot ang mga Pilipino, di ba? Ang gagawin ng mga Pilipino, ay oo nga, sumama tayo sa kanilang pinaglalaban, dapat doon tayo kasi hindi pwede tayo makidigma. Di ba? Yan ang propaganda ng mga Duterte. So ngayon, alam nyo na kung bakit. Isang digmaan na sinusolve. Ipipilit nila yung digmaan! Digmaan ng digmaan yan! Sabi ni May Vlog, at saka ni Yamiles, at saka ni Noel Calambro, at saka ni Nitas Vlog. Di ba? Oo, sila-sila lang naman ang nagsasabi ng may digmaan. Buti naman. Sabi ni Syndicate, lumiliit na yung venue nila, parang Christmas party na lang. Akala ko parang ano na lang, ha? Parang birthday party. Oo. Di ba? Ayun na nga, mga kababayan, sila lang ang may sabi niyan. Na sana wag malito ang inyong isipan. Ipagsabi nyo sa mga inyong mga kakilala na itong ginagawa nilang digmaan na ito ay gawa-gawa lang nila. Oo. Diba? Lalong-lalo na itong kalbong to. Sunan ng mga ambisyon politikal at hindi para sa kabutihan ng bansa. Anong kabutihan ng bansa pinagsasabi mo? Kabutihan ba ng bansa ang takutin nyo ang taong bayan sa digmaan minsan ay walang may gusto? Diba? Interes ba ng bayan yung ginagawa nyong gamitin ang salitang digmaan para matakot ang mahihina at hindi nauunawaan ng mga binabalita nyo sa kanila? Diba? Yung ba yung tama na sinasabi mo, may tama ka sa ulo? Oo, yun. Sapagkat pwede namang pag-usapan ang problema sa South China Sea. Oo nga. Totoo naman yun. Yun naman ang ginagawa ng Pangulong Bongbong Marcos ngayon eh. Di ba? Pinag-uusapan sa tamang paraan. Oh, maraming pwedeng pagdulugan. Maraming pwedeng mamagitan. Bakit ang daming kalbong didishit? Sabi ni Gaysel Santos, self-proclaimed rebel. Oo nga. Pinoy Hawaii farmer. Ano? Oo. Ano pa ang gusto mong sabihin? Hindi dapat digmaan ang ating landas. Kaya tayo nandito sa Marcos Alis dyan na pagtitipon na ito. Kita nyo? Hindi daw digmaan, kaya daw sila nandoon sa Alis Marcos. Di ba? Sabi ko sa inyo gamit na gamit ang digmaan para sa mga propaganda nila para tanggalin ang Pangulong Bongbong Marcos. Grabe no? Oh, narinig nyo? Anyways, gusto ko lang po yung asarin. Sira-sira. Oo, lalo ka na. Mike Cervera po, laging nagpapaalala. Maraming salamat sa inyo nga pala sa pagsamang muli. Mike Cervera po, laging nagpapaalalang mahalin natin ang ating jowa. Ipagdasal natin na hindi mabunganga. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa amandako ng mundo naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved